Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ha. Good news ka-coffee. Sa administrasyon lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon na po ng buhay itong paggagawad ng amnesty. Kumbaga pardon ka-coffee sa mga rebelding grupo dito sa Pilipinas. Kasi kung inyong matatandaan, itong amnesty na ito ka-coffee, amnesty ibig sabihin, halimbawa meron kang krimen, di ba? Bibigyan ka ng amnesty o parang pardon yan ka-coffee na mabubura yung krimen mo. Kumbaga, back to zero tayo, lalo na po yung mga rebelding grupo. Actually, panahon pa ni Digong to. Ang problema, hindi malinaw kasi ng panahon ni Digong. Panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, in-extend yan. At ngayon, meron ng linaw. Alam mo kung bakit? Magbibigay po ng safe passage ka-coffee o itong tinatawag na conduct passes para po sa mga rebelde na para sumuko kayo at i-avail ninyo yung mga programa ng gobyerno. Real talk tayo ka-coffee. Halimbawa, ikaw rebelde. 'Di ba? Nagtatago ka sa isang kabundukan, let's say dyan sa Bukidnon, nagtatago ka. Ang opisina ng kung saan pwede kang mag-apply ng amnesty, syempre hindi malalapit sa iyo yan eh. Pupunta ka sa opisina, let's say nasa Bukidnon ka, ang opisina nandiyan dyan sa Davao. So ikaw na rebelde, matatakot ka. Mamaya along the way, nandiyan ka sa Talaigod o nandiyan ka sa Davao del Norte, biglang may checkpoint ng mga sundalo. Anong garantiya mo na hindi ka hulihin? Ang pinaka-purpose mo naman, isusuko ka. Diba? So kung ikaw ay rebelde, matatakot ka, mamaya maisahan nyo ako eh. Mamaya lukohin ninyo ako kayong gobyerno eh. Oh, nandiyan ako sa Davao del Norte. In fact, papunta na ako sa Davao. Bigla nyo akong hinuli. Lugi naman ako niyan. Mag-a-apply nga ako ng amnesty. Kasi hindi malinaw. Pero ang ginawa dyan ni PBBM, dapat natin siya pasalamatan dyan. Bibigyan kayo ng conduct passes. Safe conduct passes. Ibig sabihin, ma-checkpoint man kayo, hindi kayo uhulihin kasi nga kayo mag-a-apply ng amnesty. O sige, headline ka-coffee ng Inquirer.net. Good news ito ka-coffee, at least kahit papano magkakaroon tayo ng linaw. Amnesty applicants can get conduct passes. O, kumbaga ticket nyo yan, o meron kang passes, o hindi nyo ako pwedeng arrestuin dahil ako po applicant for amnesty. Diba? Matsyempuhan ka man ng checkpoints, lalo na dyan sa mga probinsya, may mga checkpoints yan. Siyempre, lalabas sa record sila, o ito, rebelde ito. Ito, may krimen itong ganyan. O huhulihin ka, hindi pwede yun. Dahil meron kang passes, bibigyan ka ng passes ng gobyerno. Yun yung sinasabi natin na ng panahon ni Digong, inilunsad ito, walang kalinaw-linaw. Natatakot ang mga rebelde, walang sumusuko. Kasi baka isahan nyo kami ng gobyerno. Ngayon, administrasyon to ni PBBM, bibigyan kayo ng safe conduct passes. Yan ang malinaw. Yan ang konkreto. President Ferdinand Marcos Jr. has authorized the grant of safe conduct passes to former rebels applying for amnesty to encourage more former insurgents to avail of the government's amnesty program. Malinaw na malinaw, i-avail ninyo yung amnesty program dahil maganda po yan. Once kasi na mag-avail ka ng programa na yan, definitely kasama dyan yung pag-surrender mo ng iyong mga sandata. Diba? Isusurrender mo sa gobyerno yan. Pero may tulong po na ibibigay sa inyo. May nakausap tayo dyan ka-coffee from both ends. Mga rebelde rin, nakausap din natin, nakapunta tayo sa kanilang kuta. And then, may nakausap din tayo ka-coffee from the side of the government. At yan yung mga problema na ikinikwento nila sa atin. Hindi kasi malinaw. At least ngayon, nagkakaroon na po ng klaro yan. This was after the President held a ceremonial signing of Memorandum Order number 36 dyan po sa Camp Brigadier General Gonzalo H. Sionco sa Dato Udin, Sensuat, Maguindanao ditong Biyernes lamang po ng umaga. Ayan, malinaw na. Kung ikaw ay rebelde, kamag-anak ka ng rebelde, hindi ka na matatakot. So kung ikaw ay kamag-anak ng rebelde, i-encourage mo na yung kakilala mo na rebelde o sumuko ka na sa gobyerno. Magbalik loob ka na sa gobyerno. Kasi maraming rebelding grupo, gusto talaga nilang bumalik. Pero bigyan natin ng chance. Ang problema kasi, mamaya panahon ni Digong, tukhangin lang nila. Diba? Bigyan natin ng chance. Kasi yung iba, may mga pamilya na. Gusto na nila magbalik loob. Gusto nilang mamuhay ng maayos. Gusto nila makapag-apply ng trabaho. Ang problema, yung records nila. Diba? May kaso sila. Anytime, pwede silang arestuhin. Pwede silang hulihin. Pero dahil sa programa na ito, bibigyan kayo ng amnesty. Kumbaga, pardon. Back to zero ulit kayo. Magsimula ulit kayo. Maganda ito para sa, syempre, halimbawa, nagkapangasawa ka na, nagkaroon ka na ng anak. Gusto mo nang, hindi ka na TNT, hindi ka na tago ng tago, di ba? May permanent address ka na, gusto mo na mamuhay ng normal. Kasi na-realize mo, walang kakahinat na yung pagtatago-tago natin at paglaban at pagtutol natin sa gobyerno.
Kaya inilunsad itong programa na yan. Memorandum Order Number 36 authorized the National Amnesty Commission or NAC to issue safe conduct passes to former rebels applying for amnesty under Proclamation 403 to 406, which extended the amnesty application period to November 2025. Ayan, baka may kilala kayo ka-coffee na gusto mag-apply dito sa amnesty program na ito. Meron pa po sila hanggang November 25. Ayan, ini-encourage na po kayo ng gobyerno. Magbalik loob kayo sa gobyerno, mag-apply na po kayo. So yung pangamba ninyo na aarestuhin kayo along the way, hindi na po dahil meron pong safe passes na ibibigay po sa inyo. Anong ibig sabihin nito kapag may safe passes sila? It has been observed that rebels and insurgents covered by the above-mentioned proclamations are reluctant to apply for amnesty for fear of being arrested. Sabi po ng ating presidente, totoo naman yan. Sinabi ni PBBM yan, natatakot sila. Ayaw namin sir, ayaw namin sumuko dyan kasi mamaya maisahan nyo kami. Sinasabi po ni PBBM, and I quote him, to further encourage amnesty applicants to avail the amnesty program of the government, there is a need to guarantee their safe passage and freedom from arrest during the evaluation and processing of their amnesty applications. Siyempre, hindi naman agad-agad yan eh. Halimbawa, nag-apply ka ngayong araw, hindi naman agad bukas eh. Tapos na agad granted na ang amnesty mo. Di ba? Medyo mahaba-habang proseso din yan. So, habang ongoing ang process, absuelto ka. Hindi ka pwedeng arestuhin. May papel na hawak ka eh. Binigyan ka ng garantiya ng gobyerno na hindi ka pwedeng arestuhin eh. Meron kang safe conduct passes eh. O, di ba? Gaganahan ka na. Kung ikaw ay rebelde, gaganahan ka na magbalik loob sa gobyerno. Ganyan dapat, malinaw sana yung programa. Diba, hindi yung tutukhangin. Kasi yung nasa isip ng iba dyan, tukhangin nyo na yan, tapusin nyo na yan. Diba, para mabuwasan tayo, wag ganun. Una, violation sa human rights. Karapatan nila mabuhay. Kung nagkasala sila, ikulong nila. In a speech in Maguindanao, the President said, the grant of safe conduct passes is not just an offer of protection to former rebels facing arrest warrants for their crimes, but an invitation to lay down their arms. Sabi pa ng presidente, we know that many want to live in peace and in accordance with the law, but the cases filed against them are barring them from doing so. Many are afraid to go home and be with their families, sabi ni PBBM. In fairness dito sa presidente na to, may pagmamahal, may malasakit, may compassion. Naiintindihan niya yung problema nito mga to. Diba? Kasi nagkamali ka, hindi natin pwedeng i-deny yan, nagkakamali ka. Pero gusto mong magbalik loob, gusto mong magsisi. Diba? Gusto mo mamuhay ng normal, gusto mo mamuhay ng payapa, pero may humahatak sa iyo pabalik. Itong political crimes, for example, diba? Hindi ka makapagsimula ulit. May tinataguan ka, hindi ka makapagsimula ulit. Naiintindihan ng presidente natin yan eh. Kaya nga may ganito eh. May ganitong programa. In fairness ha, lalo na po dyan sa Mindanao, magbe-benefit po sila nito. Today, I want to tell you all that our doors are open. Oh, sabi ng presidente, nasa mga rebelding grupo ha, our doors are open. Bukas po ang aming pintuan. Tinutukoy niya dito ang gobyerno. Bukas po ang pintuan ng gobyerno. If you truly want to change, the government is ready to listen, assist, and support you as you rejoin society. Sabi ng presidente. Oh, iba talaga ang presidente. Astig. Yan ang astig ka, Coffee. Yan ang astig na presidente. Kahit binabash na binabash, nagtatrabaho. May accomplishments, may ginagawa. Malaking programa ito ka-coffee ha. Amnesty program. Malaking bagay ito kasi una, maiwasan natin yung local insurgency dyan and marami yung mga local insurgents na gusto na nila magbalik loob. Ito, mabibigyan sila ng chance nang hindi sila chinutsugi, nang hindi sila tinutukhang. Oy, very good. Very good, PBBM. Sa National Amnesty Commission, sana tuloy-tuloy na po yan, no? Gusto natin mamuhay ng payapa. Walang gulo, walang local insurgents hanggat maaari ka-coffee. Mga DDS, medyo magbago-bago na rin kayo. Tumulong kayo sa gobyerno, wag na kayo manggulo, di ba? Kasi kung gugulo kayo, hindi tayo aasenso niyan. Tulong-tulong tayo. Sige, actually, bagamat gas-gas na yung term na unity, kailangan natin magkaisa para sa Pilipinas eh. Kailangan natin magtulong-tulong para umunlad yung bansa natin. Sana ma-realize natin lahat yan in the future. Maski ako guilty din dyan, ka-coffee. Minsan kasi nadadala tayo ng emosyon, naiinis din tayo sa mga DDS na, ano ba ginawa sa inyo ng presidente? Bakit kung bira-birahin ninyo ang presidente? Di ba? Sana tayong lahat, ka-coffee, magkaisa kahit papaano, no? Itama ang mali at magtulong-tulong para sa ikaunlad ng ating bayan. O siya, sige,